Deuteronomio chapter 10 verse 1 up to 22. Nang panahong yaon ay sinabi ng Panginoon sa akin, humugis ka ng 2 tapyas na bato na gaya ng una at sampahin mo ako sa bundok. At gumawa ka ng isang kaban na kahoy at aking isusulat sa mga tapyas ang mga salita na nasa unang mga tapyas na iyong binasag at iyong isisilid ang mga iyan sa kaban. Sa gayoy gumawa ako ng isang kaban na kahoy na akasya at ako'y humugis ng 2 tapyas na bato na gaya ng una. At ako'y sumampa sa bundok na aking dala sa aking kamay ang 2 tapyas. At kanyang isinulat sa mga tapyas ang ayon sa unang sulat, ang 10 utos na sinalita ng Panginoon sa inyo sa bundok mula sa gitna na apoy ng kaarawan ng kapulungan. At ang mga yaon ay ibinigay sa akin ng Panginoon. At ako'y pumihit at bumaba mula sa bundok at aking isinilid ang mga tapyas sa kaban na aking ginawa at nangandoon na gaya ng inuutos sa aking ng Panginoon. At ang mga anak ni Israel ay naglakbay mula sa Birot, binijikan hanggang sa Mosira. Doon namatay si Aaron at doon siya inilibing. At si Eleazar ang kanyang anak ay nangasiwa sa katungkulan sa sacerdote na kahalili niya. Mula roon ay naglakbay sila hanggang Gudgod at mula sa Gudgod hanggang sa Jubata, na lupain ng mga batis ng tubig. Nang panahong yaon ay inhiwalay ng Panginoon ang lipi ni Levi upang magdala ng kaban ng tipan ng Panginoon upang tumayo sa harap ng Panginoon na mga siwa sa kanya at upang magbasbas sa kanyang pangalan hanggang sa araw na ito. Kaya't ang Levi ay walang bahagi ni mana sa kasamahan ng kanyang mga kapatid. Ang Panginoon ay siyang kanyang mana, ayon sinalita ng Panginoon mong Diyos sa kanya. At ako'y nalabi sa bundok, gaya ng una na 40 araw at 40 gabi. At ako'y dininig din noon ng Panginoon, hindi ka lilipulin ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon sa akin, tumindig ka, lumakad ka na manguna sa bayan, at sila'y papasok at kanilang aariin ang lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang upang ibigay sa kanila. At ngayon, Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan, at ibigin mo siya, at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos, ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. Naganapin mo ang mga utos ng Panginoon at ang kanyang mga palatuntunan na aking inuutos sa iyo sa araw na ito, sa iyong ikabubuti. Narito, sa Panginoon mong Diyos na uukol ang langit at ang langit ng mga langit
Ang lupa, sangpo ng lahat na nangarian. Ang Panginoon ay nagkaroon lamang ng hilig sa iyong mga magulang na ibigin sila, at kanyang pinili ang kanilang binhi pagkamatay nila. Sa makatuwid, bagay kayo sa lahat ng mga bayan na gaya ng nakikita sa araw na ito. Tuliin nga ninyo ang balat ng inyong puso, at huwag ninyo papagmatigasin ang inyong ulo, sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga Panginoon. Siyang dakilang Diyos, siyang makapangyarihan at siyang kakilakilabot na hindi nagtatanggi ng tao nito matanggap ng suhol. Kanyang hinahatulan ng matuwid ang ulila at ang babaing bao, at iniibig ang taga-ibang lupa na binibigyan niya ng pagkain at kasuotan. Ibigin nga ninyo ang taga-ibang lupa sapagkat kayo'y naging taga-ibang lupa sa lupain ng Ehipto. Katakutan mo ang Panginoon mong Diyos. Sa Kanya'y maglilingkod ka at sa Kanya'y lalakip ka, at sa pamamagitan ng Kanyang pangalan susumpa ka. Siya'y ang iyong kapurihan at siya ang inyong Diyos na iginawa ka niya nitong mga dakila at kakilakilabot na mga bagay na nakita ng inyong mga mata. Ang iyong mga magulang ay lumusong sa Ehipto na may 70 tao, at ngayon ginawa ka ng Panginoon mong Diyos na gaya ng mga bituin sa langit. Ang dami, purihin natin ang Panginoon Diyos. Amen.